Nagsimula na ang bansang Iran sa mine clearing operations nito sa Strait of Hormuz ayon kay Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani at magtatagal ito ng 30 araw. Base ito sa 14-point framework na pinagtibay sa kanilang pag-uusap sa Bürgenstock, Switzerland. Batay sa kasunduan, titiyakin ng Iran na ligtas na makadadaan ang mga barko sa strait habang isinasagawa ito at kung magkakaroon ng agresyon ay may nakahanda silang hotline upang ayusin ang di pagkakaunawaan. Ayon naman kay United States Vice President J.D. Vance, bahagi ito ng mekanismo na ipatutupad sa strait habang isinasapinal ang US-Iran Agreement. Isaan niya itong mahalagang punto para mapanatili ang ceasefire sa rehiyon. The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. Ayon kay Al Thani, bagaman hindi katanggap-tanggap sa kanila ang nangyayaring mga pag-atake ng Iran, kinikilala pa rin nila itong kapitbahay na kailangan ng unawaan upang marisolba ang mga issue at maibalik ang kapayapaan. Aniya, nananatili ang kanilang posisyon. Ibalik ang Strait of Hormuz sa dati nitong sistema bago ang gyera. Samantala, inihayag naman ni US President Donald Trump na tuloy-tuloy ang pagkuha ng US ng langis sa mga nakaembargong barko sa Strait of Hormuz. Ang manifestasyon aniya nito ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng langis. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. We're negotiating. We'll see how that all goes, but we have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. Nagtungo sina Iran Parliament Speaker Mohagar Galibaf at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Oman upang pag-usapan ang sitwasyon at koordinasyon sa Strait of Hormuz. Batay sa post ni Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi, suportado ng pagpupulong ang pagsunod sa international law at ang ligtas na pagdaan sa strait ng walang hinihinging toll o bayad. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.